Magandang araw mga boss. Napacheck na ni customer itong sasakyan niya dahil nga sa may naririnig si customer na lagutok. Bago na yung shock absorber ito sa likod, yung clamp bushing at stabilizer link. Kaya lang meron pa rin daw ingay. Kaya kung makikita nyo, ako naman yung mag-check up ng sasakyan niya. Gumamit ako ng tubo dyan mga boss, tapos inangat-angat ko itong gulong para malaman ko kung may problema sa bearing at sa ball joint. Dahil okay naman, uga-ugain ko naman itong gulong kaliwat kanan kung may sira dito sa tie rod, rack end at suspension. Aba, may maingay mga boss pag inuga ko itong gulong, pakinggan nyo. Ilapit ko itong camera mga boss para mas marinig natin kung saan ang gagaling yung ingay. Ang unang suspect ko dito na pinanggagalingan ng ingay ay itong shock mounting. Kaya hawakan ko itong coil spring ng shock absorber para mapakiramdaman ko. Yan. Kaya lang sa pakiramdam ko naman, wala doon ang problema. Ulitin ko mga boss, ilapit ko itong camera. Pwede kasi na yung nut dito sa shock mounting maluwag. Kaya lang mga boss, after ko mapakiramdaman maigi, negative, wala dyan ang problema. Kaya pinaka-the best, tanggalin ko muna itong gulong. Alam nyo mga boss, bago ko simulan gawin itong sasakyan ni customer, nag-road test muna kami. At sa pakinig ko, dito sa harapan ng gagaling yung sinasabi niyang ingay at hindi sa likuran. At ang priority pakinig ko dito sa passenger side sa harapan. Kaya alugin ko ulit yan mga boss. Kung makikita nyo mga boss, ito naman brake caliper ni customer, yung chine-check up ko. Meron siyang kaunting play mga boss, pero hindi ko siya nakakitaan ng panggagalingan ng Logitech, yung tunog na naririnig natin. Dahil nga sa kailan lang nagawa ito, bago pa itong brake pad niya. Bagong gawa lang ang preno nito. Bago yung doon shock sa likod. Kaya may ganun pa rin. Yung CV joint nito mga boss, chinek up ko rin yan. Wala rin siyang kalog. Pero itong huling pag-alog ko mga boss, ang napansin ko dito, yung lower arm niya. Lipat ko itong camera dito sa kabilang side mga boss para mas makita nyo. Ituro ko ng daliri ko itong bushing mga boss. Ayan, ayan. Diyan ko narinig yung ingay. Ilawan ko mga boss para makita natin kung may uga dito sa lower arm. Ayan, maliwalag na. Yung tinuro ko mga boss, uuga yan. Nakita nyo mga boss, may uga dito sa lower arm niya. Sa nakita kong pinanggagalingan ng problema, itong lower arm bushing niya. Pwedeng biyak na yung goma niyan. Kaya lang, alam ko pag ganitong klaseng sasakyan mga boss, makibay ang bushing niyan. Kaya para hindi naman masayang yung pera ni customer, ang ibig kong sabihin, para hindi siya mapagastos ng malaki, importante na check upin ko maigi yan. Kung makikita nyo, gumamit ako ng flat screw. Tinulak-tulak ko itong lower arm kung biyak ba itong bushing niya. Kaya lang napansin ko, diretso lang yung galaw ng lower arm na parang walang problema dito sa bushing niya. Subukan natin higpitan. Baka makuha. Pag hindi makuha sa higpit, palit to. Ganyan ako humatol mga boss. Hindi porket umugada yung lower arm mo, ibig sabihin kalasing ko na para palitan agad yung bushing. Hindi ganon. Dapat siguraduhin mo para yung customer unang-una makatipid. Kaya nga kung makikita nyo, hindi ko nakinat itong video para ma-check kung maigi yan at sigurado ako sa gagawin kong desisyon. Hindi baling tumagal ako sa pag-check up, basta sigurado ako na yun nga talaga yung sira. Lipat ko ulit itong camera mga boss para makita nyo. Dahil nga ang plano ko dito mga boss, higpitan ko muna itong tornilyo. Luwag ako muna bago higpit. Yan. Tapos, pag nalawagan, higpitan natin, baka makuha. At dahil sa nahigpitan ko na itong bolt dito sa lower arm ni customer, lipat ko ulit itong camera para makita nyo yung pag-check up na gagawin ko dito sa lower arm. Ang pinalitan daw dito sa absorber sa likod, yung dalawa. Sa harapan pala yung ingay. Oh, nawala oh. Galing oh. Lumuwag lang boss. Wawa naman si customer. Pinalitan ng dalawang shock sa likuran. Dito pala sa harapan yung lagutok. Ay nako. Wala na. Wala na. Wala na kalog yung boss. Kaya na oh. Maluwag lang.
Ang daming pinalitang pyesa. Babae kasi may ari. Kaya kayo mga boss, pag nagpapagawa kayo o nagpapacheck up kayo ng inyong sasakyan, mas maganda yung nakabantay kayo. Hindi para pagdudahan nyo yung gumagawa, kundi matanong nyo. Yung may respect ba na pagtatanong, parang ganito, sabihin nyo, boss, paano ba nalalaman na sira na yan? Hindi naman siguro magagalit yun. Ako halos lahat ng ginawa ko, bago ko palitan yung pyesa, nagtatanong ang customer. I-check ko muna ulit itong gulong. Wala na. Ingay. Kaya lang dumating yung manager mga boss, pinaulit sa akin yung pag-check up. Dahil sa okay na ito mga boss, idamay ko na sa pag-check up dito sa kabilang site. Actually mga boss, marami pang pinagawa dito sa akin si customer. Isa pa sa problema niya kasi bigla daw itong kumakadyot at yung handbrake nito naramdaman ko mahina. Pero i-check ko muna itong kabilang gulong. Sa pag-check up naman na ginawa ko dito sa kabilang side, nang inuga ko paangat itong gulong ni customer, nakita nyo naman ginamitan ko ulit ng tubo yan, okay naman yung bearing niya pati yung ball joint. Tapos nung inuga ko naman pakaliwat kanan itong gulong, negative din siya mga boss, wala siyang problema. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!